Okay. Magandang gabi at welcome to our Bible study time. This is Pastor Rod of Berean Church. Ito ay may isi-share natin kasi mayroon akong Facebook. Hindi lang sa Facebook ito kundi sa YouTube. Kasi ngayon, pag ngayon nasa YouTube na tayo, then i-connect ko ito. Ngayon kasi ay di pa tayo pwedeng mag-missionary work, no? Kaya palagay ko this is the time to reach other people via social media. Kaya ito'y tuwing alas 8 ng gabi at mga 15 to 20 minutes lang itong. So sa aking mga brother and sisters sa Berean Church, ay pakishare ninyo ito para makaabot sa maraming, para na emisyon at makaabot sa maraming tao. So, ano ko na to sa, meron na tayong channel sa YouTube, kaya inano ko na ito. So, ngayon, unang to, parang ngayon pa lang ang first day ko na i-normalize doon sa YouTube. And every night, ay i-connect ko yun sa YouTube. Ito, hindi lang sa Facebook, kung hindi sa YouTube na. So, ang aking sa unang araw, the first topic na gusto kong pag-aralan natin ay ang pagkilala sa Diyos. Para sa mga taong hindi ganap na nakilala ang Diyos ay buksan ang kanilang mga puso at isipan. So ngayon po, ang sabi kasi sa Isaiah chapter 6 verse 6, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, sapagkat at pagkilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. So ang mahalaga sa Diyos ay ang ang katapatan natin sa Kanya at ang ating pagsunod sa Kanya. Kaya nga ang sabi ay dapat kilalanin natin ang Diyos. Paano ba natin makilala ang Diyos? Ang sabi sa Exodus ay ang sabi niya, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan sapagkat parurusahan ang sino mang bumanggit nito sa walang kabuluhan. Sinabi ng Panginoon kaya na banal ang pangalan niya sapagkat hindi dapat babanggitin ito. Ang sabi niya, ang katangian ng kanyang pagka-Diyos, ating titiyanan. Ito ay makuha natin sa unang Kronika, chapter 29, verse 11. Ang sabi rito, sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang tagumpay, sapagkat iyo ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Kaya sabi ng Panginoon, nasa Kanya ang kadakilaan. Kaya nga ang mga dakilang bagay na ginawa niya ay siya ang gumagawa. Nasa Kanya ang kapangyarihan at ang karangalan. Siya rin ang nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng bagay. So kailangan natin ang mga bagay na ginagawa natin ay ang pagtatagumpay. At ang sabi niya, siya ang sapagkat iyo daw ang may-ari ang Diyos ng lahat ng bagay na sa langit at nasa lupa. Sapagkat sabi niya, sapagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamahalaan at ikaw ang naghahari sa lahat. Kaya yan ang mga katangian ng bilang pagka-Diyos. At ang sabi pa nga niya doon sa isang karagdagan ko lang ito, ayon sa Kawikaan, chapter 8, verse 21,
At sa akin ay nagmamahal, at sa akin ay nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. So sabi niya, ang nagmamahal sa kanya, binibigyan niya ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So yun ang katangian ng Diyos. Siya talaga ang mayroong kapangyarihan sa lahat. At siya ang nagbibigay sa atin ng yaman. Kung gusto niyang pagyamanan, sabi nga niya ay siya ang nagpupuno ng ating sisidlan. Kaya napakahalaga na malaman natin yun para ang ating pananalig sa Kanya ay lubos-lubos sapagkat ang katotohanan, lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Yan. Kaya sa lumang tipan ay nakita natin na ang pinakikilala palagi ng Ama ay yung Kanyang anak. Pagkatapos naman sa bagong tipan, nung bumaba si Kristo, nung sinugo ng Ama ang anak niya, ang ipinakikilala ngayon ng Kristo ay ang Kanyang Ama. Okay. So sabi niya nga rito, sinugo si Kristo. Ang sabi sa Juan chapter 3 verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. So, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak para iligtas ang tao, sapagkat ang maraming tao hindi kumikilala sa Diyos at hindi nakakilala. Kaya dinala niya rito sa atin ang salita ng Diyos ng Ama para maligtas tayo. Kaya nga ang sabi niya sa chapter 1 verse 3 and 4, ang sabi niya, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay na walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, sa pamamagitan ng Kanyang anak, kaya dapat doon ang ating pananalig sa Kanya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, nasa Kanya ang buhay, at yan ang ating buhay. Ibig sabihin, buhay spiritual natin, ng nating lahat. Ang sabi na ng sangkatauhan. At sabi na nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. Ibig sabihin, ang kadiliman ay ng sanlibutan. So hindi magagapi ng sanlibutan ang liwanag ng ilaw ng Diyos. Nangangahulugan na ang lahat ng bagay na nilikha sa pamamagitan ni Kristo sapagkat sa Kanya nagmula ang buhay. Ang mga espiritual na pamumuhay ng tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang taong walang pananampalataya ay patay sa harap ng Diyos habang siya ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa mga na nagmula sa Kanya ang buhay. Kung ang tao ay buhay sa Diyos, siya ay may pananampalataya. At dahil dito, siya ay magliliwanag sa madilim na sanlibutan. At sa gitna ng walang pananampalataya, hindi magagapi ang kadiliman ang may pananampalataya sapagkat siya ay may buhay at siya ay nabubuhay sa katwiran at prinsipyo ng salita ng Diyos. Yan. So yan ang Diyos. Kaya nga sabi niya sa Juan chapter 1 verse 1 and 2, sa pasimula pa naroon na ang salita. So itong salita, nandoon na kaagad sa simula pa. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Yan. At sabi niya sa verse 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ngayon, ang salita ditong tinutukoy, ito ay si Kristo. Sapagat ang sabi niya sa chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin.
Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan bilang bugtong na anak. So si Kristo ay sinasabing salita doon sa chapter 1 verse 1 and 2 na naging tao at siya rin naman ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Juan chapter 1 verse 18, kailan may walang nakakita sa Diyos, sapagkat ipinakikilala siya ng bugtong na anak ng Diyos, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ang nagpapakilala sa Ama ay si Kristo. Kaya si Kristo ang nagpapakilala sa Ama at pinatunayan din ni Kristo na siya ay Diyos na minamahal ng Ama. Sabi kasi sa Hebrew 1, chapter 1, verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sabi ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay maghahari may katarungan. So ang trono raw niya, at tinawag siya ng Ama ng Diyos, at ang kanyang trono ay magpakailanman. Yan ang sabi niya. Kaya tinawag ng Diyos Ama ang kanyang anak bilang Diyos. Ayon sa talata, sinabi ng Diyos Ama na ang trono ni Kristo ay magpakailanman. Sa unang Korinto chapter 8, verse 5 and 6, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya, nabubuhay tayo. So, dito, pinatunayan sa talatang ito na mayroong Ama at mayroong anak sa iisang Diyos. Kaya nga ang sabi sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. The word iisa meaning plural, hindi yung isa lang. Iisa. Ngayon, ating tingnan, paano ang Ama at ang anak ay naging iisang Diyos? Kasi isa lang ang Diyos. Okay? Ang sabi sa Juan chapter 5, verse 19 to 23. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang gawa lamang niya ay ang nakita niyang ginagawa ng Ama, ang ginagawa ng Ama, ang siya ring ginagawa ng anak. Kaya, iisa sila sapagkat iisa ang sinusunod. Isa ang salita sinusunod. Ang salita ng Ama, siya rin ang sinasalita ng anak. Sapagkat, sabi niya sa verse 20, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama at magigilalas kayo. So sabi niya sa verse 21, kung paanong binuhay ng Ama ang pangapatay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang gusto niyang buhayin. Kasi nga ang buong kapangyarihan ay sa anak. So kung sinong gusto niyang buhayin, ay bubuhayin niya. Sapagkat ang Ama ang bumubuhay. So sabi niya sa verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. So nasa anak na ang buong kapangyarihan. Kaya ang hatol ay ang anak. Ang totoo kahit nasa Revelation, ang hatol doon ay si Kristo na.
Kasi ibabalik niya ang buong kapangyarihan pagdating ng may pasuko na niya ang lahat ng kaaway niya. So sabi niya sa verse 23, upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagparangal sa ama, ang hindi nagparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. See? Kaya napakahalaga na parangalan natin ang anak dahil pag pinangalan mo ang anak, pati ang ama na paparangalan natin. Kaya nga sabi sa sa chapter 12 naman, chapter 12 verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, sabi ng Jesus. Kung sa amang nagsugo sa akin, kundi pala, okay ulitin. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi sa amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Kaya nga, si Kristo ay hindi nagsasalita sa kanyang sarili lamang. Kung anong inuutos ng Ama, ay siya naman niyang pinapahayag sa atin. Kaya iisa sila. Pero mayroong ama at mayroong anak. Sinasabing iisa ang anak ng Diyos, ang anak at Diyos Ama. Sapagkat walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang, kundi ang ginagawa ng Ama, ang ginagawa ng anak, kahit sa paghatol, sa gayon din sila iisa. Kaya ang Ama ay may sariling espiritual na katauhan at ganoon din ang anak. Ang Ama ay hindi nagkatawang tao. Si Kristo ang nagkatawang tao. Kaya ang mga aral na iba na sinasabing iisa sila, isa lang siya. Siya rin yung Ama, siya yung anak. Mali ho yun. Kaya maliwanag dito sa ating napag-aaralan. Kaya nga sabi sa chapter sa Juan, sa John, sa Juan 14 verse 28, sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung inibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. So siya ay pupunta sa Ama. Kaya babalik siya roon. Pero sabi niya, babalik siya sa atin para kunin niya tayo sa panahon ng kanyang bagong paghukom. Ngayon, atin namang tingnan, paano ang banal na Espiritu? Paano rin siya nagiging isa sa Diyos? Ang banal na Espiritu. Ang sabi sa Juan 14:26, Juan, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Di mo susuguin din ng Ama ang banal na Espiritu. Sabi niya, okay, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, sa pangalan ni Kristo. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. So, ang papaalala ng banal na Espiritu sa atin ay yung salita na ating tinanggap kay Kristo. So, yun ang kanyang gagawin. Kaya, ang Espiritu ay sinugo ng Ama upang magturo at magpaalam ng lahat ng mga bagay na sinabi ni Jesus sa atin. At sabi niya sa verse 16, chapter 16 ng John, verse 13 to 15. Pagdating ng Espiritu Santo ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. See? So siya magpapaunawa sa atin ng buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating.
So mismo rin ang banal na Espiritu, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Kung ano ang narinig niya, sabi niya, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang lahat ng bagay na darating. So ang gagawin nilang banal na Espiritu, kaya isa sila, wala siyang ginagawa kung hindi ang sasabihin na at ipaunawa, ipaalala sa atin ang sinabi ni Kristo, ang mga salita na tinanggap natin kay Kristo, yan ang ipaunawa sa atin. Kaya nga sabi niya sa verse 14, "Parangalan niya ako sapagkat sa akin nagmula ang ipinapahayag niya sa inyo." So, ibig sabihin, kay Kristo nagmula ang ipapahayag ng banal na Espiritu. Kaya sabi niya, mapaparangalan ninyo. Kaya sa kanya, ihayag sa inyo. Mapaparangalan niya ako. So, ang magpaparangal sa kanyang banal na Espiritu. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin, kaya ko sinasabi na sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Yan. Kaya ang Espiritu ang tutulong at magpapaunawa ng buong katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang mga spiritual na bagay minsan hindi natin nauunawaan. Kaya ang magpapaunawa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya sa mga taong walang alam sa salita ng Diyos, walang maipapaunawa ang banal na Espiritu. Malibang may natanim na salita ng Diyos sa kanyang puso, doon lamang ipauunawa sa kanya ng buong katotohanan tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, spiritual na pangunawa. Kaya napakahalaga na malaman natin ang buong katotohanan at kalagayan ng pag-Diyos ng Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat kung mali ang ating pagkakakilala sa Diyos, ay magiging mali din ang ating pagsunod. At kung mali ang ating pagsunod, hindi tayo kalulugdan ng Diyos at masasayang lamang ang ating pagpapagal. Yeah? Kaya ang sabi sa Roma chapter 10 verse 2 and 3, sabi ni Pablo, napatunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Alalahanin natin. Kapag mali ang ating batayan, mali ang ating pagsunod. Kaya sabi na sa verse 3, sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo sa sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. See? Yung iba kasi ay hindi sinusunod. Hindi naman nakabatay sa salita ng Diyos ang kanilang pagsunod. Sarili nilang at iba ay mga aral ng mga ibang gawa ng aral ng mga ibang tao. Ang dapat, itong aral ng salita ng Diyos ang dapat sinusunod. Kaya mahalagang malaman natin ang buong katotohanan tungkol sa Diyos upang magawa natin ang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias. Ang sabi ng Diyos sa kay Propeta Isaias, katapatan ang nais ko at pagkilala sa Diyos. Yan ang kailangan niya para makilala siya ng kanyang mga nilalang. Kaya makakamtan ng tao ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya at makakamtan naman ng tao ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung paraan ng pananampalataya, hindi yung sinasabing alam ko lang may Diyos may pananampalataya na hindi. Ang tunay na pananampalataya ay sa pamamagitan ng
pakikinig at pagtanggap ng kanyang mga salita. Pinaniwalaan at isinabuhay. Yan ang tunay na pananampalataya. So nararapat lamang sa tao na pag-aralan ang mga salita ng Diyos sa Biblia upang siya'y makasunod ng tapat sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagkilala sa Diyos, nalalaman natin ang kanyang katangian, gayon ay ganyan ang tamang pagiging ng ating pagsunod. Alamin natin. So ang aral ng Diyos ay nanggagaling sa Ama. Ito naman ay ipinahayag ni Kristo sa mga tao. Kaya siya bumaba para ihayag sa atin ang kanyang mga salita na galing sa Ama. At ang banal na Espiritu ang siyang namang magpapaunawa sa mga tao. Sapagkat Espiritu ang Diyos, so kung hindi siya nagkatawang tao, di pwede ang anghel. Sapagkat hindi tayo makapag-communicate sa anghel, hindi tayo magkaisa ng intindi ng unaw ng salita. Kaya dapat bumaba si Kristo para ihayag ang salita at dapat yun ang sundin. Sapagkat sa lumang tipan, nagsalita ang Diyos sa mga propeta. Ang propeta ang magayag sa tao. So dahil doon sa hindi sila nagtagumpay, dahil walang nakasunod sa 10 utos, mismo ang anak ang sinugo. Kaya sinugo niya sa atin para maligtas tayo. Kaya ang Diyos, kaya dapat hindi kayo nagiging confused. Kasi maraming aral ng iba na ang Diyos ay siya ang Ama, siya rin yung anak, at siya rin ang Espiritu Santo. Hindi ganon, sapagkat magiging mali ang ating pagsunod dahil hindi tama ang ganyang pagkaunawa. May sariling katauhan ng Ama, may sariling katauhan ng anak, mayroon din kalagayan ang Espiritu Santo. Kaya napakahalaga na malaman natin ang mga katotohanan ito para maging tama ang ating pagkilala at pagsunod sa Diyos, sapagkat ang sabi niya, katapatan ng nais ko at pagkilala sa Kanya. Sapagkat pagdating ng Panginoon, ang hanapin niya sa tao ay kung kilala siya niya. Sapagkat ang sabi niya noon sa araw ng paghukom, ang sabi, darating siya, yun ang sabi niya, sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga na makilala nating lubusan ang Diyos. Amen? Tayo ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa pagpapahayag mo para makilala ka naming lubusan, Panginoon, ang inyong pagka-Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ama, ikaw ang lumalang, ang Anak ang nagligtas sa amin. Ang Banal na Espiritu ang nagtuturo at nagpaunawa sa amin. May kanya-kanyang gawain. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo sapagkat ay iisang Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at ang makapakinig pa, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buong sambahayan. Ingatan din at protektahan sa mga salot na lumalaganap sa aming panahon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming Pangulo. Ingatan, bigyan mo siya ng karunungan na nagmula sa iyo. Ingatan mo rin siya at protektahan sa mga salot na lumalaganap sa buong daigdig. At ang protektahan mo rin ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, mabag ka rin sa mga taong sinalanta ng bagyo.
Bigyan mo sila, Lord, ng kaaliwan at tugunin mo ang kanilang mga pangailangan. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo. Kaya, gagamit ka man ng maraming tao para sa pangailangan na yun. Kaya, salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy namin, Lord, ay dinadalangin din na sa marami na, Lord, na mga nangyayari ay kahabagan mo rin naman, Panginoon, kami at maawa ka. Ipatigil mo na, Lord, ang paglaganap ng mga salot nito sa aming bansa at maring sa buong daigdig. Panginoon, ang aming pag-asa ay ang iyong kaawaan at kahabagan sa amin. Dahil sa isang salita mo lamang, kung luluubin mo, ay mangyayari, Panginoon. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral at ang aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi at pagpalain ang lahat na nakikinig. Pakishare nyo, kung napakinggan nyo ay i-share nyo para i-click nyo at mag-subscribe kayo sa YouTube para maating maipaabot sa mas maraming makapakinig. Para ito ay parang mission natin sapagkat hindi ngayon makapag-mission sa maraming lugar sapagkat naka-quarantine tayo. Siguro nga ito ay kalooban ng Diyos. Kaya hanggat maaari, paki-click and subscribe at share. Maraming salamat at muli bukas ng gabi.